Magandang hapon mga Bisaya at sa lahat ng hindi Bisaya. Happy New Year. O hindi pa New Year dito. New Year na sa atin. So dito hindi pa. Um, Nakita ko itong video ni Florencio, si Engineer Nunong. May nagtanong kasi sa kanya na um, bakit kailangan ng hook sa footing, tapos yung placement daw. Mayroon siyang mahaba-haba yung explanation niya regarding sa footing, pero wala naman akong problema doon sa ibang sinabi niya. Dito lang sa sinabi niya na portion na bakit kailangan ng hook sa footing. So, ang ang ano lang naman diyan is most of the time hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan ng hook sa footing. Um, I-explain ko mamaya pero ano muna natin, i anong tawag dito? I-play muna natin yung video ni Engineer Nunong. Tapos, i-explain natin mamaya pagkatapos. So, ito yung ano niya. Video play natin. Ngayon sa tanong, bakit nilagyan ng hook ang ating mga bakal? Pag nagbinho ang simento dyan, magkakaroon dito ng mga crack. Pag hindi mo nilagyan ng hook dyan, halimbawang diretso lang yan, ang konkrito mo hihiwalay sa bakal. Pag hindi mo siya nilagyan ng hook, pag bininyan pataas, tingnan nyo, magkakaroon sa baba ng pagitan. Diyan po hihiwalay ang konkrito. So, yun yung video niya na ang sabi niya, pag wala daw hook, hihiwalay din yung, hihiwalay ang, anong tawag dito, yung rebar sa concrete. Which is, hindi yan, hindi yan yung rason. Or in the sense na kung hindi maging yung effective yung development length ng rebars, pwede na rin. Pero meron kasi yung deform bar yan, di ba? May banding kahit paano, may banding yung anong tawag dito, yung kasi ang ano lang naman end of the day, ang ano lang naman diyan is yung band stress between deform bar and concrete. Kung kaya ng band stress, may calculation yan. Um, So ito lang ang ano. So ang ano ba ang development length ng ng footing? So sa definition, ang development length ito na kumbaga ang haba ng rebar, no? Ang required length ng rebar galing sa face ng column dito. I-project mo diyan. So ito, ang ano lang diyan is kailangan na yung footing mo or yung laki ng footing mo. Tapos, kailangan itong B minus 2, kumbaga half ng B minus yung half din ng column. Kumbaga ito total, no? Total tapos minus clear spacing. Usually yung clear spacing diyan, ang pinaka-ano lang naman diyan, pinakamalaki is 3 inches. Pwede mo ano yung kasi for ang clear spacing for uh, concrete cast in place directly sa earth 3 inches yung minimum na clear. Pero pwede mo naman na ma-argue na kung maglalagay ka man ng kurma diyan, hindi na kailangan yung 3 inches. Pero at most pa rin, halimbawa, for the sake of 3 inches yung gagamitin mo para sigurado. So 3 inches, tapos kailangan na yung development length is less than sa half ng yung itong distance na 'to minus clear. So kumbaga galing diyan sa diyan sa dulo ng bar tapos dito, kailangan yung length na 'yan is greater than yung development length required sa footing. Otherwise, diyan ka mag-start ng bakit ka mag-specify ng hook sa footing. Now,
ang ano lang, ang ang calculation niyan is merong website na may free calculation regarding development length. So i-check, i-try muna natin yung calculation tapos isa-isahin natin halimbawa ano, um, ah, di kasi ang ano diyan is depende yan sa bar diameter, depende din yan sa, strength ng concrete. Saan ba yan? Ito. So ito yung ano, ito yung, calculation, structural calc, free naman 'to. Ito yung River Development Line Calculator to ECI 318. So merong SI, meron ding customary units yung imperial. So dito tayo sa SI. So ano lang natin tapos itong mayroong detailed method, simplified method. So halimbawa, yung bakal ng footing mo is 16 mm. So type natin 16 mm. Tapos yung concrete FC frame, kung 3,000 PSI yung gamit, parang nag-mention siya ng 3,000 PSI, um, ilan ba yan in MPa? Yun yata yung 20 mahigit. Pressure. Saan ba yung pressure? Ito, pressure. So, PSI 2 megapascal, 3,000. 20 ito yung 20.7. So, 20.7 na MPa, yan yung 3,000. Yung FY is, kung 60, grade 60 at yun yung 400. 400 yan. Kasi kung 60 KSI yan, 60,000. 413. 400. Lagyan natin 400. 400 MPa yung bakal. Tapos normal weight, lightweight, so normal weight. Tapos spacing, uncover, satisfies, clear spacing of bars or wires. Ito, check na lang natin yung all other cases. Tapos dito, all types of rebar position, uncoated siya. So ito yung resulta. So, meron siyang tension lock splice, no? Kung mag-slab ka, mag-splice ka sa tension, ito yung ano, ito yung um, length of splice mo, which is 1.3. Yun yung sinabi sa ano, kasi yung kalimitan na detail sa atin, parang fixed yung ano, space, yung lap splice. Hindi, kasi yung iba yung tension splice, iba yung compression splice. So makikita nyo naman dito na kung tension, ito class B splice 81, ang resulta is based sa 16 mm diameter, 1.3 meters. Pero kung compression, ano lang, 33, di ba? Compression development lang pala to. Ito yung ano, ito yung 605.6 meters kung compression lap splice. Tapos, ito yung tension anchorage. So, yung sa footing naman, tension naman palagi yung ano, maliban na lang kung may top bar ka, pero hindi mo naman kailangan ng ano, sa compression, top bar. Bihira nang mag-ano talaga yan. Pero sa tension, yun yung critical. Na sa tension ito, ang nangyari is tension anchorage length is 1.004 meters. So yun yung development length. Now, so isulat natin sa 16 diameter. So sa 60, ang FY natin is 400 MPa. Ito yung parameter sa FC prime is 20.7 MPa. Now, for 16 diameter, 16 mm, ano lang natin na 1.004, ayun, 004 millimeter or meter. Tapos kung halimbawa
20 mm yung bakal, kung 20 mm yan, ang magiging development length required is 1 point, paglagay natin ito, 1 point or 1.6. So sabihin na lang natin na 1.6. No? So kung 20 mm diameter, 1.6 meters yan yung ano, yung development length. So ang ano na lang diyan is isipin mo 1 point, ano ba kalimitan yung size ng ano natin, mga 3 meters, 3 meters. Kasi kung magkailangan mo ng diameter na 20 mm, talagang malaki yung load niyan, malaki na talaga, 'di ba? Talagang malaki yung load, or malaki yung bending na ano, yung moment dun sa footing. So, halimbawa sa 16 mm, yung ang ibig sabihin niyan is 1.04 meter. So kung 1.04 meter ang kailangan, so kung may footing ka na halimbawa 2.5 meters, kung 2.5 meters, depende kasi sa size din ng kulong. Pero ito na lang yung ano, i-calculate nyo na lang, meron naman kayo sigurong typical detail dyan na footing. Halimbawa, may na-design na kayo na ano yung laki ng footing. Halimbawa, our kulong is 600 by 600 yung kulong. Tapos, ano yung size ng footing. Now, base dito sa value na ito, kung 16 mm, 1.04, kung 20 mm, 1.06, 1.6. Ito na lang kasi ito, bihira lang naman gumagamit ng 20. Like I said, maliban na lang kung mga high-rise yan, di ba? Pero kung high-rise, malaki naman yung size ng footing. So, ano lang, ang nakikita ko na, or yan na, i-check nyo na lang yung ano dyan, i-compare nyo na lang kung ano yung distance na yan, no? Yung sa design nyo, i-check nyo kung ano yung distance na yan, ikumpara dito. Meron naman kayong size ng kulong, meron kayong size ng footing. Tingnan mo yan. Now, kung ang footing mo, or kung ang distance na ito based sa dimension sa footing mo is greater than dito sa 1.04, di mo na kailangan ng hook. No? Kasi yan lang naman yung requirements dyan. Na, ang nakikita ko lang dito na posible na kailangan mo ng hook is yung ground mo talagang halimbawa bedrock, or yung mga bedrock, mga shale na talagang ano, matitigas na klase ng soil, na kung saan, 'di ba, siyempre naman yung bearing capacity mo, 'di ba? Or bearing required, 'di ba? Ito yung i-compare mo sa bearing capacity. So bearing required is P over A, 'di ba? So kung sobrang laki niyan, no? So area required is P over bearing capacity. Now, kung sobrang laki nito, ang mangyari is liliit naman yung area. Now, pag maliit yung area, diyan ka diyan maging critical yung development length, kasi posible na yung requirement dito hindi napapasa kasi maliit masyado yung footing area mo, footing size mo maliit kasi sobrang laki ng bearing capacity mo. So diyan mo lang makikita most of the time na kailangan mo ng development length. So sa lahat ng mga footings dito na na-design ko, wala pa ako na ano na kailangan ng hook, kasi usually pasado naman. Kasi yung ano dito, soil dito is clay, tapos minsan soft clay pa, no? Depende na lang sa ano. Meron namang bedrock pero hindi. Ang mas common dito yung mga ah, ah, mga soft clay, medium stiff clay, ganun, clay till. Ganun yung mga common na ano dito, soil. Um, so yun yung ano. So like I said, mayroon naman kayong ano diyan, sample na design. Tingnan niyo yung size ng kulong, tingnan niyo yung size ng footing, i-compare niyo 'to. Tapos tingnan niyo kung kailangan ba talaga ng hook. Bihira lang 'yan ano, maliban na lang, like I said, maliban na lang kung talagang malaki yung bearing capacity mo, na kung saan maliit yung required area ng footing. Posible diyan ka babagsak sa required na ano, kaya kailangan mo ng hook. Now, yung hook naman,
'no? Hindi naman 'to basta-basta yung makikita mo na yan ang problema sa ano, naging praktis sa atin kasi gaya-gaya yung mga ano, gaya-gaya yung um, mga detalye, ginaya lang yun yung nakita. Which is, well ako naman dati gano'n din naman yung ano ko na, kasi siyempre yun yung naging nakasanayan sa atin. Pero from time to time kasi palagi kang magbabasa gano'n. Tapos I had the privilege na mag-work ng mga ano, ng mga experience din ng mga engineer dito. So, unti-unti na ano naman, ma kumbaga ano bang tawag diyan, ma-update or kumbaga ma-aware ka ba na lahat ng ano dapat kailangan mo bago mo gawin 'yan kailangan alam mo kung ano ang rason or ano ang kumbaga ma-justify mo kung bakit ginawa mo 'yan. Kasi ano 'yan, halimbawa hindi ka mag-follow sa code provision, pwede naman 'yan. Yung na-discuss na natin ng previous post ko na yung mga saan yung construct ng joints, mga gano'n, saan yung putol ng ano, kulong, putol ng beam. Ano lang naman, ang pinakaano ko diyan is kung hindi mo man i-follow ang code, kailangan alam mo ma-justify mo yung ginagawa mo. Yun lang naman. So, dito din halimbawa, di i yung hook minsan nakikita ko mga 2 inches lang, 3 inches, useless din 'yan. Mag-hook-hook ka ng ganyan, additional. Ito kasi ang mangyari kasi dito, siyempre additional labor cost kasi 'yan or material cost na halimbawa mag-hook ka, 'di ba? Kung kaysa simpleng putol, kung hindi kailangan huwag mo ng gawin. So, ang ano dito is ang hook meron pa din niyang requirements, 'no? So, i-follow mo pa rin yung standard hook. Now isipin mo kung meron ba dito yung hook yung, ah, ito extension o ito, ano 'to, balik tayo sa 16 tingnan natin kung ano. Yung hook niya is ito, H. Ang H is 256. 256 is 10 inches. 10 inches ba? Oo, 10 inches. 254 almost 10 mahigit 10 inches. So, isipin mo 10 inches yung ano, 10 inches 'yan. Kumpara sa yung makikita mo na footing na gaya-gaya lang, hindi naman 'yun umabot ng 10 inches, 'di ba? So, ano pa rin 'yan. So, isipin mo 10 inches 'yan, tapos may clear ka dito na 3, tapos halimbawa diyan 3 din, so magiging 16. So, yung footing mo 16, so 16 inches. So, 'yun yung ano, kailangan mong bantayan. So, kung ikaw kung gusto mo na proper yung ano calculation mo, pwede mo gamitin 'to. Kasi nakabase naman 'to sa ACI. So, hanapin niyo lang 'to sa website or sa Google, i-search niyo lang, structural wave calculations, itong reward development. So, marami namang resources diyan maganda ngayon, may internet na ngayon, eh, dati nung panahon namin punta ka pa sa library tapos 'pag yung book sa library isa lang, 'pag naunahan ka ng classmate mo wala. So, yun yung ano, at least ngayon lahat makikita mo na sa ano, sa internet, search mo lang sa internet. Huwag ka lang masyadong magtiwala sa AI kasi iba-iba yung iba-iba yung ibinibigay na answer niyan. So, ah, ano lang, be aware na lang. So, kung maganda may ano, yung kopya nandiyan naman siguro yan sa NECP, 'di ba? So, yun yung kailangan ano. So, mali yung sabihin ni ano, Engineer Nunong na, ang rason diyan is para hindi hiwalay. Or in the sense na kung kulang nga, um, kung kulang, hindi kaya yung band stress, di hihiwalay siya kasi maano yun lang naman. Pero deform bar kasi yan ano yun, mahirap kahit papaano may ano yan, may resistance yan. Kasi kaya nga deform bar. Yun yung purpose niya, yung banding ng ano. Pero ano lang, ang ano ko lang naman diyan is, um
most of the time hindi talaga kailangan ng hook. So i-check niyo na lang kung lagyan niyo ng hook, hindi walang problema. Pero ang point ko lang is hindi 'yan necessary. So isipin mo kung nagtipid ka sa materyales, nagtipid ka sa labor, malaki na 'yan, 'di ba? Malaki 'yan tipid, eh, okey lang kung footing mo 2, 3, okey lang. Pero kung ano 'yan, di di itong calculation na 'to applicable din 'to sa anong tawag dito, ah, um, applicable din 'to sa BIM or yung sa ano, yung lahat ng development requirements. So, required din 'yan. Kaya nga sa column, 'di ba, kung maalala mo, 'di ba ito yung beam, 'no? Beam 'yan, ito column. Now kung ang rebar mo, 'di ba, kung rebar mo, nandito 'tong rebar, yung development kasi dito hindi makaya, 'no? Hindi makaya yung development length kasi putol dito. Pero kung ano naman 'yan, kung may extension 'yan, may beam ka pa rin dito, 'di ba ang gagawin natin is i-extend lang yung bar, 'di ba? Yun lang naman ginagawa natin. Kasi may room. Gano'n din sa footing. 'Pag may room pa, di straight lang. Kung wala, di i-hook mo, 'di ba? Kaya nga kung continuous ang beam, o di okey lang, i-continuous mo lang tapos i-follow mo lang 'tong ano, L/3 dito, 'di ba? Pero kung putol 'yan, halimbawa wala 'yan, kaya nga ang ginagawa is i-hook mo pababa, 'di ba? 'Yun yung ano, so ang ang ano 'yan, ang rason niyan, i-hook mo pababa kasi hindi mo ma-satisfy yung development requirements. 'Yun lang naman yung rason diyan, 'di ba? So, 'yun yung mga ano, kung hindi naman kailangan, 'wag na. Maliban na lang kung puti puti kag itlog, 'di bitaw, joke lang. Kung ano, kung siyempre kung baguhan medyo ano pa, tapos ang mahirap lang kasi, ang ano, kalimitan sa nababasa ko ng mga rason sa ano, 'pag may post ako tapos sasabihin na, "Ah, may isa 20 years na ako na nag-ano ganyan." Tapos mayro'n pang sinabi na, "55 na ako ngayon pero hindi ko pa ako nakita ng ganyan." Sa project daw sa ano, yung sa SY2 o ano yun, na ganyan naman yung ginagawa nila, mga ganyan. So, yung rason na yan, hindi yan valid. Kasi posible yun yung ginagawa nila kasi may lahat naman puwede naman kahit saan yung putol ng kulong, putol ng beam, puwede naman sa lahat saan yan. Ang ano lang is i-calculate mo kasi may mga consideration yan. Hindi puwede na kasi yan yung ginawa ni ano dun, yung isang engineer dun, yung may building sila dun na ginawa, ganyan yung ginawa, eh, sundin mo, hindi puwede, 'no? Kung ano, kung mag-deviate ka sa code provision, ano, i-ano mo na ma-justify mo yan, hindi puwede na kasi yun yung ginawa dun, hindi. Puwede alam ma-search mo naman yan, alamin mo na lang kung bakit ganun yung ginagawa or puwede ba, puwede marami namang mga forums na puwede kang magtanong or mga ano sa ano, sa YouTube maraming lecture diyan na ano, beware ka lang dun sa mga may yung yung nakaano ko sa pinakaunang post ay hindi naman pinakauna na talagang yung naging hostile yung mga reaksyon nila, eh, sa kanila din yun. Pero ang sa'kin lang naman is kung ano, kung isundin natin yung code, sundin yung code. Kung hindi, be ready to justify. Yun lang naman. So, at least clear na. So, again, sa voting, most of the time hindi yung kailangan ng ano, hindi. Ma-check niyo naman, i-check niyo sa ano, yung voting niyo, yung column sizes. Meron naman kayong mga sizes diyan or mga design. Check niyo kung kailangan ba ng ano, development, yung hook. Kung hindi, wag na. Huwag mo nang gayahin yung ano, huwag mo nang gayahin yung nakita niyo sa ano, kasi baka iba yung ano nila, assumption. Walang ano yun. Kaya nga hindi pwede ano, hindi pwede mag-ano ka, kopya-kopya lang, gaya-gaya lang. Kailangan alam mo yung rason. So, I hope it's clear. Um, Grabe naman kung may question pa kayo diyan, eh,
pinakita ko na lahat, may calculation pa dito sa sundin na lang itong gamitin mo, walang libre naman 'to. Sa online lang naman 'to. Hmm, so, para ma-check, para kung diskumpiyado ka ba, i-check niyo na lang. So, anyway, sige, until next time. Happy New Year na lang sa lahat at enjoy. Okay, see you. Um, kung by the way, kung may mga tanong kayo, i-comment lang or i-message. May nagme-message naman sa akin pero konti lang. Ah, sige, bye-bye.